Gabi iyon ng huling araw ng undas. Sa bahay ng mga biyenan ko, amoy na ang mga nilutong pagkain. Maghapon nang nasa kusina si Elena. Nagprito siya ng lumpiang Shanghai, gumawa ng kare-kare at nagluto ng sinigang. Halos lahat ng gawain ay siya lang ang gumawa. Ang kanyang biyenang babae si Aling Lorna ay paminsan-minsan lang na dumadaan sa tapat ng kusina para sumilip ngunit hindi man lang ito tumutulong. Ang kanyang hipag na si Cathy ay nakaupo sa sofa sa sala, nanonood sa kanyang cellphone at paminsan-minsan ay humahalakhak. Ang kanyang asawang si Marco kasama ang ama nito ay nanonood lang ng telebisyon. Hindi umiimik si Elena. 7 taon na siyang kasal sa pamilyang ito at ganito na palagi ang eksena tuwing undas. Mag-aalas 6 na ng gabi nang marinig niya ang kalansing ng mga plato mula sa sala. Si Aling Lorna pala nag-aayos na ng hapagkainan. Saglit na napatigil si Elena habang daladala ang kaldero ng sinigang. Bihira itong mangyari. Lihim na nagpasalamat si Elena sa kanyang isipan. Nako, nay ako na po sana dyan. Wag na. Dalhin mo na lang yung sinigang mabilis at walang ganang sagot ni Aling Lorna. Tahimik na inilapag ni Elena ang sinigang sa mesa. Isa-isang nagsiupo ang pamilya. Ang kanyang biyenang lalaki sa kabisera at sa tabi nito si Aling Lorna. Si Cathy ay umupo sa tapat ng kanyang ama at si Marco naman ay sa tabi nito. Lumabas si Elena mula sa kusina, dala ang huling putahe. Tiningnan niya ang mesa, apa na set ng pinggan. Sa harapan ng kanyang biyena ni Cathy at ni Marco, kumpleto ang pinggan, baso at mga kubyertos. Pero sa dapat sana'y pwesto niya. Wala. Nakatayo lang si Elena. Sa simula, inisip niyang nagkakamali lang siya ng tingin. Muli niyang sinuyod ng tingin ang mesa. Malinaw kung ano ang kulang. Walang pinggan, baso o kubyertos para kay Elena. Ang tanging naroon sa pwesto niya ay ang platong daladala niya. Uminom ng tubig si Aling Lorna at nagsalita. Ay medyo masikip pala tayo sa mesa kapag marami. 5 ang upuan sa mesa at 4 lang sila. Walang ekspresyon ang mukha ni Elena. Nakangiting nagsalita si Cathy. Okay lang naman sigurong mamaya na kumain si Ate Elena. Pwede naman sa kusina. Ang tono ni Cathy ay magaan na parang walang mali siya. Ngunit ang mga salitang iyon ay tumatak ng matagal sa pandinig ni Elena. Kinuha ni Marco ang kanyang kutsara. Sumulyap siya kay Elena ngunit wala siyang sinabi. Ang kanyang biyenang lalaki ay hawak na ang kanyang mga kubyertos. Dahan-dahang inilapag ni Elena ang dala niyang plato sa gilid ng mesa. Walang imik bumalik siya sa kusina. Sa ibabaw ng lamesa sa kusina ay nakalagay ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito. Lumabas siya ng bahagya para matanaw ang buong hapagkainan. Naka-silent mode ang kanyang telepono. Kumuha siya ng isang litrato. Isang kuha lang. Sa litrato kitang-kita ang 4 na taong nakaupo sa mesa. Sa isang tingin lang malalaman mo kung kaninong upuan at kaninong pinggan ang kulang. Tiningnan ni Elena ang litrato at isinilid ang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Bumalik siya sa kusina. Tumayo siya sa harap ng lababo at hininaan ang apoy ng sinigang na kumukulo pa. Ang kanyang mga kamay ay normal na kumikilos. Ngunit ang isip niya ay hindi. Hindi ito ang unang beses. Ang kaisipang iyon ay dahan-dahan ngunit malinaw na lumitaw. Noong nakaraang undas siya rin ang huling kumain. Noong Pasko may araw na mag-isa lang siyang kumain sa kusina. Sa bawat pagkakataon iba-iba ang dahilan. Dahil maraming bisita. Dahil masikip ang mesa. Dahil kailangang unahin ang mga nakakatanda. Iba-iba ang dahilan pero iisa lang ang resulta, laging walang pwesto para kay Elena. Mula sa sala narinig niya ang tawanan. May sinabi ang kanyang biyenan at malakas na tumawa si Cathy. Narinig din niya ang pagsang-ayon ni Aling Lorna. Kinuha ni Elena ang sandok at hinalo ang sinigang. Walang nagbago sa kanyang ekspresyon. Ngunit sa araw na iyon, ang unang ginawa ni Elena ay hindi ang umiyak o magreklamo. Kumuha siya ng litrato. At kung ano ang magiging kahulugan ng isang litratong iyon sa hinaharap, wala pa ni isa sa kanila ang nakakaalam. 3 araw ang lumipas matapos ang undas. Si Cathy ay nasa bahay pa rin. Ang asawa niyang si Marco ay bumalik na sa Maynila noong gabi ng huling araw ng bakasyon. Si Elena lang ang naiwan para magligpit. Ito rin ay gaya ng dati. Pagkatapos ng undas, trabaho ni Elena ang maglinis ng buong bahay at ayusin ang laman ng ref. Gusto ko sanang manatili pa pero may trabaho kasi ako sa opisina, sabi ni Marco. Tumangulang si Elena. Marahil ay totoo ang sinabi nito. Ngunit alam ni Elena na may trabaho man o wala, siya pa rin palagi ang nagliligpit. Maghapon si Elena sa pag-aayos ng bahay. Inayos niya ang mga kumot sa kwarto, nilinis ang banyo at inilagay sa mga Tupperware ang mga natirang pagkain sa ref. Si Aling Lorna ay tanghali nang gumising. Pagkatapos maghilamos, umupo ito sa mesa, nagkape at nagsalita. Ubusin niyo muna yung mga nasa bandang itaas ng ref, ha? Opo, naisagot ni Elena habang nakayuko. Idinagdag pa ni Aling Lorna, babalik na si Cathy bukas, magbaon sana siya ng ulam. Mahilig yun sa adobong pusit, di ba?
Lutuan mo siya ng bago. Tiningnan ni Elena ang ref. Bundok-bundok pa ang natirang pagkain. Ngunit hindi siya umimik at kinuha na lang ang pusit. Maghapon namang hindi lumabas ng kwarto si Kathy. Pagsapit ng tanghali lumabas ito at umupo sa sofa para kumain ang inihanda ni Elena. Ate Elena, babalik na ako bukas. Pwede mo ba akong tulungang mag-empake? Oo, sige, sagot ni Elena habang naghuhugas ng pinggan. Ang bait-bait mo talaga, ate. Ewan ko na lang anong mangyayari sa bahay na to kung wala ka. Parang papuri ang sinabi ni Kathy. Ngunit hindi ngumiti si Elena. Dahil kahit papuri pa iyon, ang ibig sabihin lang noon ay nakatatak na ang papel niya sa bahay na iyon ang pagiging mabait. Hapon na nang tawagin siya ni Aling Lorna. Pagbukas niya ng pinto ng kwarto, nakatayo ito sa harap ng aparador. Elena, yung perang binigay ko sa iyo noong nakaraang buwan na ilagay mo na ba sa passbook? Napatigil si Elena. Ang ibinigay ni Aling Lorna noong isang buwan ay hindi pera. Iyon ay pambayad daw sa insurance na kailangan niyang ideposito sa isang passbook na nakapangalan sa kanya. Ginawa ni Elena ang iniutos at itinago ang resibo. Opo, nagawa ko na po. Nasa akin din po ang resibo. Tiningnan siya ni Aling Lorna at tumango. Magaling. Siya nga pala, pwede ko bang makita muna yung passbook na yon? Alin pong passbook? Yung nakapangalan sa'yo. Yun. Hindi nakapagsalita si Elena. Ang ekspresyon ni Aling Lorna ay napaka-natural na para bang isang normal na bagay lang ang hinihingi niya. Pero, may personal ko pong passbook yon. Alam ko. Titingnan ko lang naman kung maayos ba ang pagkakatago mo. Hindi sumagot si Elena. Ilang sandali silang natahimik. Si Aling Lorna ang unang umiwas ng tingin. Sige na, mamaya ko nalang titingnan. Tahimik na lumabas si Elena sa kwarto. Hindi nagbago ang kanyang paglakad. Ngunit sa isip niya paulit-ulit ang mga salitang iyon. Gusto kong makita ang passbook. Mamaya ko nalang titingnan. Ibig sabihin, alam na alam ni Aling Lorna kung ano ang mga bagay na nakapangalan kay Elena sa bahay na iyon. Habang nagliligpit ng pinagkainan sa gabi, napatigil si Elena nang marinig ang usapan sa sala. Mahinang nagsasalita si Aling Lorna kay Kathy. Yung insurance na nakapangalan sa ate Elena mo, alam mo yun, di ba? Opo. Alam ko. Kailangan nating alamin kung paano maililipat sa pangalan ng pamilya yon. Hindi yata ganoong kadali yun eh. Madali man o mahirap, kailangan nating subukan. Isinara ni Elena ang gripo. Nang mawala ang tunog ng tubig, mas naging malinaw ang usapan nila. Ngunit hindi siya pumunta sa sala. Nagpunas lang siya ng kamay na para bang walang narinig at nagpatuloy sa paghuhugas. Nang gabing iyon, tinawagan ni Elena ang kanyang asawa. Marco, gusto daw makita ni Mama yung passbook ko. Sandaling natahimik si Marco bago sumagot. Si Mama naman, alam mo na maselan sa ganyan. Bakit hindi mo na lang ipakita? Hawak-hawak ang telepono na patingin si Elena sa kisame. Sinasabi ko lang, sige, kakausapin ko siya. Tila pagod ang boses ni Marco. Hindi na nagsalita pa si Elena. Pagkatapos ng tawag, binuksan niya ang gallery ng kanyang cellphone. Naroon pa ang litrato ng hapagkainan na kinuha niya 4 na araw na ang nakalipas. Tinitigan niya ito ng matagal. Gumawa siya ng isang bagong folder. Hindi niya ito nilagyan ng pangalan. Lumipas ang 1 linggo matapos umalis ni Kathy. Naiwan sa bahay si Aling Lorna, ang kanyang biyanan, at si Elena. Hindi umuwi si Marco kahit weekend. May bigla ang proyekto raw. Pumayag naman si Elena. Sa buong panahong iyon, mag-isang ginawa ni Elena ang lahat ng gawaing bahay. Sabado ng gabi, may dumating na mga kaibigan si Aling Lorna. Siya raw mismo ang nag-imbita. Nalaman lang ito ni Elena noong hapon. May bisita tayo mamaya, kaya galingan mo ang pagluto, ha? Buong hapon na naman si Elena sa kusina. Nang pumasok ang mga bisita, sinabi nila kay Aling Lorna, "Ang swerte mo naman, ang galing magluto ng manugang mo." Ngumiti si Aling Lorna. Kahit na, marami pa rin siyang dapat matutunan. Narinig ito ni Elena mula sa kusina. Tahimik siyang napangiti habang dala ang pagkain. Nagsimula na ang hapunan. 5 tao ang nasa mesa. Sa pagkakataong ito, may pinggan na para kay Elena. Nang nasa kalagitnaan na sila ng pagkain, nagtanong ang isang kaibigan ni Aling Lorna. "Ang manugang mo ba may trabaho?" Sumagot si Aling Lorna. "Wala, nasa bahay lang. Hindi biro ang gawaing bahay dito." Tahimik na sumubo ng kanin si Elena. Idinagdag ni Aling Lorna, "Elena, naayos mo na ba yung mga passbook mo?" Biglang tumahimik ang paligid. Hindi ito pinansin ng mga bisita, pero ibinaba ni Elena ang kanyang kubyertos. "Alin pong passbook, Nay?" "Yung nakapangalan sa'yo. Tinitingnan ko lang kung maayos ba." Ang tono ni Aling Lorna ay kalmado pa rin. Kakaibang usapan ito sa harap ng bisita, ngunit tila walang pakialam si Aling Lorna. Ang natural na kilos niyang iyon ang lalong nagpainis kay Elena. "Ano pong ibig niyong sabihin?
Ang mga bagay na nakapangalan sa manugang ay ari-arian pa rin ng pamilya. Kaya mas magandang masuri natin paminsan-minsan. Isang bisita ang nagsalita para maiba ang usapan. Tama naman. Mahirap na ang magkagulo sa ari-arian. Sumang-ayon si Aling Lorna. Kaya nga, habang maaga kailangang ayusin na. Hindi umimik si Elena. Dahan-dahan niyang kinuha muli ang kanyang kubyertos. Walang nagbago sa kanyang mukha. Ngunit sa maikling sandaling iyon, isang bagay ang naging malinaw sa kanya, hindi ito ang unang beses na sinabi iyon. At ngayon sinabi niya ito sa harap ng mga bisita. Alam ni Aling Lorna na mas mahihirapan siyang sumagot kapag maraming tao. Matapos umalis ng mga bisita, mag-isang naghugas ng pinggan si Elena. Nag-isip siya, ang pagsasabi nito sa harap ng bisita ay hindi basta-basta. Isa itong paraan para palabasin na normal at katanggap-tanggap ang gusto niyang mangyari. Habang nagpupunas ng huling plato, naisip niya ang aparador sa kwarto ng biyanan niya. Hindi pa niya nakikita kung ano ang laman noon. Pumasok siya sa kanyang silid. Binuksan niya ang memo app sa kanyang cellphone. Itinala niya ang petsa at ang mga sinabi ni Aling Lorna sa harap ng mga bisita. At isang bagay ang napagtanto niya, hindi pa niya alam kung ano-ano ba talaga ang mga bagay na nakapangalan sa kanya sa pamilyang ito. Iyon ang problema. Hindi makatulog si Elena ng gabing iyon. Madaling araw na nang magising siya. Tahimik pa ang buong bahay. Pumunta siya sa sala. Sa isang sulok sa ilalim ng isang lumang aparador may isang kahon ng mga dokumento. Si Aling Lorna ang laging may hawak nito. Lumuhod si Elena sa harap nito. Hindi ito nakalock. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob may mga folder. Ang una ay mga titulo ng lupa na nakapangalan sa kanyang biyanan. Ang pangalawa ay mga kopya ng passbook. At nang kunin niya ang pangatlong folder, napatigil ang kanyang kamay. Nakasulat sa folder ang pangalan niya, Elena. Binuksan niya ito. Sa loob may 2 insurance policy at isang kopya ng passbook. Ang policy owner ay si Aling Lorna. Ang insured ay si Elena. Binasa niya ang mga dokumento. Kinuha pala ang insurance 2 taon matapos silang ikasal. Ang bayad ay automatikong kinakaltas buwan-buwan mula sa passbook na nakapangalan sa kanya. Ito yung passbook na sinabi ni Aling Lorna na para sa gastusin sa bahay. Ngayon niya lang nalaman na hindi lang pala yun para doon. Nanginginig ang kanyang kamay. Huminga siya ng malalim. Kailangan niyang kumalma. Tiningnan niya ang pangalan ng beneficiary. Si Aling Lorna. Tinitigan niya ang pangalan na iyon. Dahan-dahan kinuha niya ang kanyang cellphone. Isa-isa niyang kinuhanan ng litrato ang mga dokumento. 3 litrato. Isinave niya ito sa folder na walang pangalan. Ibinalik niya ang lahat sa ayos at isinara ang kahon. Habang naghahanda ng almusal, paulit-ulit sa isip niya ang mga sinabi ni Aling Lorna. Gusto kong makita ang passbook. Ari-arian ng pamilya yan. Kailangang ilipat. At ang mga dokumentong nakita niya, isang bagay ang malinaw. Hindi niya ito alam. At hindi ito direktang sinabi sa kanya ni Aling Lorna. Nagpasya si Elena. Kailangan niyang alamin ang lahat. Hindi siya dapat magpadalos-dalos. Ngunit hindi na rin siya pwedeng magpanggap na walang alam. Sa mga sumunod na araw, kumilos si Elena na parang normal ang lahat. Ngunit sa mga libreng oras, tahimik siyang nagsasaliksik. Habang natutulog ang biyenan niya sa hapon, nag-search siya sa internet tungkol sa insurance. Sinuri niya ang history ng kanyang passbook sa banking app. Nakita niya ang mga kaltas. Weekend umuwi si Marco. Sa hapunan kumpleto sila. At may pwesto na para kay Elena. Palaging bumabait si Aling Lorna kapag nandyan si Marco. Pagkatapos kumain, sinabi ni Aling Lorna, Marco, tulungan mo akong ayusin ang mga papeles ni Papa mo. Kailangan nang ilipat sa pangalan ng pamilya ang mga yan. Tumingin si Marco kay Elena. Pati yung mga nakapangalan kay Elena isabay na nating ayusin. Nagsalita si Elena nang hindi inaalis ang tingin sa kanyang tasa ng tsaa. Nay, kailangan ko rin pong malaman kung ano-ano ba talaga ang mga nakapangalan sa akin. Sandaling nanliit ang mga mata ni Aling Lorna. Bakit mayroon ba akong hindi alam? Mukha pong mayroon mahina at walang emosyon na sagot ni Elena. Nang gabing iyon matapos matulog ni Marco, tahimik na nakaupo si Elena sa kanilang silid. Tiningnan niya ang kanyang maleta sa loob ng aparador. Hindi pa niya ito kinuha. Hindi pa oras. Ngunit sa kanyang isipan, buo na ang kanyang desisyon. Kinabukasan, pagkaalis ni Marco, narinig ni Elena na may kausap sa telepono si Aling Lorna. Paano po ang proseso ng pagpapalit ng beneficiary sa insurance na nakapangalan sa manugang ko? Ibinaba ni Elena ang sandok. Pumasok siya sa kanyang silid at binuksan ang aparador. Hindi niya kinuha ang maleta. Umupo siya sa sahig at nag-isip. Tinawagan niya ang call center ng insurance company. Matapos ang 12 minutong paghihintay, nakausap niya ang isang agent. Bilang insured, humingi siya ng impormasyon tungkol sa kanyang policy. Nalaman niya na sa kanilang kumpanya, pwedeng palitan ng policy owner ang beneficiary kahit walang pahintulot ng insured.
Matapos ang tawag, kinuha na niya ang kanyang maleta. Gabi na nang umalis si Elena. Hinintay niyang makatulog ang kanyang biyanan. 10 minuto lang ang inabot para ilagay ang kanyang mga damit at ang envelope ng mga dokumento sa maleta. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura para hindi gumawa ng ingay. Hindi siya lumingon. Naghihintay na ang taxi na tinasyawagan niya sa labas. Kinabukasan nagtaka si Aling Lorna kung bakit walang amoy ng almusal. Kumatok siya sa kwarto ni Elena. Walang sumasagot. Binuksan niya ang pinto. Walang tao sa loob. Maayos na nakatupi ang kumot. Tinawagan niya si Marco. Umuwi ba sa inyo si Elena? Bakit po? Wala siya sa kwarto niya. Sinubukang tawagan ni Marco si Elena. Nagriring pero walang sumasagot. Nag-text siya. Walang reply. Hapon na wala pa ring balita. Pumunta si Aling Lorna sa kahon ng mga dokumento. Binuksan niya ang folder ni Elena. Kumpleto pa rin ang mga papel. Ngunit iba na ang itsura niya. Kumunot ang kanyang noo. Nang gabing iyon, sunod-sunod na ang tawag mula sa kanila. Mula sa maikli at pagalit na tono, unti-unti itong nagbago. Elena, sagutin mo ang tawag. Naging nasaan ka na? Magparamdam ka naman. At ako to, Marco. Mag-usap naman tayo, please. Ngunit nanatiling tahimik ang telepono ni Elena. Nasa isang maliit na hotel si Elena. Ang screen ng telepono niya ay puno ng missed calls. Ipinatong niya ito ng patihaya. Bukas ng umaga may appointment siya para sa isang libreng legal consultation. Kinabukasan, maaga siyang pumunta sa opisina ng abogado. Sa waiting area, binuksan niya ang telepono. 32 pang missed calls ang nadagdag. Tinawag na ang numero niya. Sa loob ng consultation room, inilahad niya ang lahat sa isang babaeng abogado. Walang emosyon. Ipinaliwanag niya ang mga pangyayari, ipinakita ang kopya ng mga dokumento at ang litrato ng hapagkainan. Sa kasalukuyang sitwasyon, habang hindi pa napapalitan ng beneficiary, may ilang mga hakbang na pwede nating gawin, sabi ng abogado. Maingat na itinala ni Elena ang lahat. Habang nakaupo siya sa isang bench sa labas, tumawag si Marco sa biyanan niya. Mukhang ginalaw ni Elena yung kahon ng dokumento. Nagbago ang ayos ng mga papel. Muling tinawagan ni Marco si Elena. Sa pagkakataong ito, nireject na niya ang tawag. Nag-text si Marco. Elena, nasaan ka? Ako to. Magpakita ka naman, please. Binasa ni Elena ang text at isinilid ang telepono sa bag. Tumayo siya. May isa pa siyang pupuntahan ngayong hapon. Ang bangko. Muling tumunog ang telepono niya. Si Aling Lorna. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglakad. Lumipas ang ilang araw. Nagpunta si Elena sa bangko at nagpasa ng formal na sulat sa insurance company. Wala pang resulta. Naghihintay pa siya. Isang hapon nagulat siya nang makita si Marco sa labas ng hotel niya. Hindi niya alam kung paano siya natuntun. Umuwi na tayo, Elena, sabi ni Marco. Ako na ang kakausap kay Mama. Ako na rin ang mag-aayos ng mga papeles. Tinitigan siya ni Elena. Mukhang tapat ang sinasabi nito. Ngunit alam niyang hindi kayang panindigan ni Marco ang anumang sasabihin niya laban kay Aling Lorna. Marco, hindi ang pag-uwi sa bahay ang problema dito, mahinahon niyang sabi. Ang problema ay may mga bagay na ginawa gamit ang pangalan ko nang hindi ko alam. Hindi mo ba naiintindihan? Hindi nakasagot si Marco. Pagkaalis ni Marco, naiwan siyang mag-isa sa kwarto. Muli niyang sinuri ang kanyang mga dokumento, ang litrato, ang mga nakopya, ang mga tala, ang hapagkainan kung saan wala siyang upuan, ang mga gawaing bahay na inako niya, ang insurance na hindi niya alam. Hindi na niya ito gaanong inisip. Tapos na ang mga iyon. Ang mahalaga ngayon ay ang mga susunod na hakbang. Binuksan niya ang kanyang notepad at isinulat ang mga gagawin niya bukas. Nang gabing iyon, wala nang tawag mula sa kanila. Hindi niya alam kung ang upuan ba para sa manugang sa bahay na iyon ay may laman na. Para kay Elena, hindi na iyon mahalaga.